Hello po, JGians! Kamusta na po kayo? Nais ko pong itaas ang pangalan ng Panginoon sa araw na ito sa buhay ko at sa pamilya ko dahil palagi po siyang nagpaparanas ng kanyang presensya, pag-iingat, proteksyon, pagpapala at pagmamahal sa amin. Mula sa pagising ko hanggang sa matapos yung araw, na-appreciate ko lalo kung gaano kabuti ang Panginoon sa akin at sa pamilya ko. Talagang napakadakila at tapat siyang tunay sa mga anak niya. Kaya naman maliit o malaking bagay man ay karapat-dapat na ipagpasalamat ito sa Panginoon. Hallelujah! God bless you po! Nais ko pong itaas ang pangalan mo, Panginoon, sa aking buhay at sa buhay ng aking buong pamilya. Lalong-lalo na, Lord God, sa mga pag-iingat mo, Lord God, napakabuti mo, Panginoon. Kasi hindi mo kami pinabayaan nitong mga nakaraan, Lord God. Kumilos ka sa buhay namin, Panginoon. Kasi nandyan yung kailangan kong pumasok sa trabaho, iba't ibang tao makakasalamuha. Ganon din yung aking buong pamilya na nasa bahay, iba't ibang tao nakakasalamuha nila, kapitbahay. Pero hindi mo kami pinabayaan, hindi mo hinayaan na magkasakit kami, hindi mo hinayaang magkaroon kami ng COVID-19 dahil nandyan ka kasama namin. Gusto kong itaas yung pangalan ni Lord kasi sa kabila ng sitwasyon na meron ng aming bansa, nakakapagtrabaho ako para sa pangailangan ng aming pamilya. Hindi ako nagkakasakit, lalong-lalo na hindi nagkaka-COVID. At gusto ko magpasalamat sa Panginoon kasi unang-una, iniingatan at binigyan niya ng covering at protection ng aking mga anak, ang aking mga magulang, aking mga kapatid, ang aking mga mahal sa buhay, ang aking mga kapatid sa Panginoon, na patuloy na lumalaban sa sitwasyon na meron ng bawat isa. Dahil alam namin na kasama ka namin, Panginoon. At lalong-lalo na ngayon nitong mga nakaraan na may nag-positive sa aming trabaho na COVID-19. Nagkaroon kami ng maramihang rapid test. Nandyan yung time na kinakabahan ng bawat isa. Kinabahan ako, oo. Pero hindi dahil sa inisip ko magkakaroon ako hindi dahil sa inisip na magiging positive ako, hindi. Kasi kundi kinabahan ako kasi para sa mga taong hindi nakakakilala sa kanya, yung para sa mga tao na natatakot, kinabahan ako para sa kanila. Pero sa akin sarili, alam ko hindi ako pababayaan ng Panginoon. Kaya thank God, nung nakita ko yung resulta, nung sinabi sa akin ng doktor na negative ako, ang laki-laki ng pasasalamat ko sa Panginoon. Kulang na lang isigaw ko kung gaano ako swerte na nandyan siya sa buhay ko, na nakilala ko siya. Kasi nung time na yun, naisip ko na kung magpa-positive ako, umuwi ako ng bahay, yung mga anak ko nakasalamuha ko, yung aking buong pamilya, natatakot ako para sa kanila, hindi para sa sarili ko. Pero nung nalaman ko yung resulta, laking pasasalamat ko kasi hindi lang ako ang niligtas niya, hindi lang ako ang malakas, hindi lang ako ang malusog, kundi ang aking buong pamilya. Kaya salamat Panginoon, napakabuti mo sa aking buhay, sa aking buong pamilya. At sa iyo ko lang pinagkakatiwala ang lahat, Lord God. Lalaban kami kasama mo, Panginoon. Hindi kami manghihina dahil ikaw ang nagpapalakas sa amin. Kaya salamat Panginoon. Sa iyo lang namin binabalik ang papurit pasasalamat sa lahat. Tunay nga, Panginoon, na napakasarap mabuhay nang naririyan ka. Kaya Lord God, kami at ang aming buong pamilya, Lord God, ay mamumuhay dito sa aming mundo, sa ating mundo na nilikha mo, na mamumuhay kami ng kasama mo, Panginoon. Salamat Lord God. Napakabuti mo, Panginoon. Ikaw na po ang bahala sa lahat, Lord God. Tunay nga, Lord God, na dakila ka, Panginoon. Salamat ulit. Thank you, Lord God. Hello, JGiya. Gusto ko pong magpasalamat sa Lord dahil binigyan niya po ako, si Mama at Papa ng panibagong taon ngayong buwan. Dahil kaming tatlo po ay nag-birthday. Salamat po sa Lord sa bagong taon na ibinigay niya sa akin at sa pamilya ko.
Napakabuti po ng Lord sa buhay namin. Sa biyaya niyang binigay sa amin. God bless you po. Magandang gabi, JGyan! Ito po ang bawat isa. Dadako po tayo sa ating praise and worship bago tayo makinig ng Word of God. At sige, apply tayo na maranasan natin yung presensya ng Panginoon sa oras na ito. Hallelujah. Yes, Lord Father God. Muli, Panginoon, Lord God, na mapapurihan ka namin, Panginoon, na pinaalala namin, Panginoon, Lord God, yung bagay, Panginoon, Lord God, na ginawa mo sa amin, Panginoon, Lord God, yung mga bagay, Panginoon, Lord God, na nagbigay ka ng pagpapala sa bawat isa, Panginoon, Lord God. Kaya mapapurihan ka namin, Panginoon, Lord God, sa awiting ito. Hallelujah. Sasayawan kita at aawitan pa. Kailan pa may sayang lang sa samba. Sasayawan kita at aawitan pa. Anong tugtugin nyo ng pagsamba. Sasayawan kita at aawitan pa. Kailan pa may sayang lang sa samba. Sa tuwing aking maalala ginawa sa buhay ko, di ko na mapigilan pa ang umawit at magpuri sa dakilang ngalan mo, Panginoon. Sapagkat kay buti mo sa buhay ko, bigyan mo ng kagalingan, lahat ng aking karamdaman, puso kong nangangambay, bigyan mo ng katiyakan. Kaya naman lahat ay aking gagawin, mapapuri ng kalang mo, Jesus. Aawitan pa, anumang tugtuging anyo ng pagsamba. Sasayawan kita at aawitan pa. Kailan pa may sayang lang sa samba. Sasayawan kita at aawitan pa. Anumang tugtuging anyo ng pagsamba. Sasayawan kita at aawitan pa. Kailan pa may sayang lang sa samba. Sasayawan kita at aawitan pa. Anumang tugtugin nyo ng pagsamba. Sasayawan kita
walang hadlang sa iyo, Panginoon Lord God. Napapapurihan ka namin, Panginoon Lord God. Nasasamba ka namin, Panginoon Lord God, sa kahit anong paraan, Panginoon Lord God. Hallelujah, Panginoon Lord. Dinadalangin namin, Panginoon Lord God, ang magbababa, Panginoon Lord God, ng mensahe, Panginoon Lord God, sa gabing ito, Panginoon Lord God. Ikaw, Panginoon Lord God, yung mamuna, Panginoon Lord God, at mangusap sa bawat nakikinig, Panginoon Lord God. Salamat sa aming pagpupuri, Panginoon Lord God, na pinagtagumpay mo kami, Panginoon Lord God, sa praise and worship, Panginoon Lord God. Ganun mo din, Panginoon Lord God, tatapusin, Panginoon Lord God, ang prayer meeting ito, Panginoon Lord God, na tagumpay kami, Panginoon Lord God, na masaya kami, na hindi nasayang yung oras namin, Panginoon Lord God, na hindi nasayang yung paglaan namin ng pagpupuri sa iyo, ng pakikinig ng iyong salita, Panginoon Lord God, na hindi sayang, Panginoon Lord God, ang manahan sa piling mo, Panginoon, ang manahan sa iyong presensya, Panginoon Lord God. Salamat, Panginoon Lord God, sa iyo namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri pagsamba, Panginoon Lord God, sa gabi ito, Panginoon Lord God. In the name of Jesus, hallelujah. Amen. Isang mapagpalang hapon o gabi sa inyo lahat, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon. Narito tayo ngayon sa pangwebes nating gawain, prayer meeting. Bago ang lahat, mga kapatid, nais kong manalangin. Panginoon Diyos, Amang Banal, makapangyarihan sa lahat, may lalang ng langit at lupa. Ako po yung lubos na nagpapasalamat sa inyo sa araw na ito upang ako'y magamit ng iyong salita, O God. At dalahin ko, Lord, kayo po, Panginoon, ang manguna, mangusap, magsalita sa amin. Ay yung Espiritu ang siyang patuloy na magpaunawa sa amin sa lahat ng sasabihin, sa lahat ng aming tatalakayin ngayong gabi. O Lord, dalangin ko rin, Panginoon, na anuman ang hadlang ng kaaway sa mga oras na ito ay hindi namin pinapaintulutan, bagkos aming pinapalayas sa pangalan ng Panginoong Jesus. Panginoon, buksan yung aming mga puso, ang aming mga diwa, Panginoon, upang matamo namin ang lahat ng biyaya at pagpapala mula sa iyong salita. O Lord, Panginoon, alam namin, Panginoon, na may gagawin ka sa aming kalagitnaan. Bagamat kami nasa online video clipping, Panginoon, at hindi ito magiging hadlang para ang iyong salita ay hindi maingayag sa bawat puso, O God. Thank you, Lord. Ngayon pa man, inaangkin na namin ang malaya at pagpapala mong salita. In Jesus' name I pray. Amen. Ngayon, mga kapatid, dadako na tayo sa paksa na ating pag-aaralan. Ang paksa o ang topic ay No one knows but only the Father. Walang nakakaalam maliban sa Ama. Ang paksang ito ay aking hinugot sa aklat ng Marcos 13:32 at gayon din at mababasa niyo matutunghayan sa aklat ng Mateo chapter 24 verse 36. Babasahin ko po sa English at pagkatapos sa Tagalog. Mark chapter 13:32, English. But concerning that day or that hour, no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. Tagalog po, ngunit walang nakakaalam ng araw o ng oras na iyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Salamat sa pagkakabasa sa salita ng Diyos. Ang verse na ating binasa ay mismo ang Panginoong Hesus ang nagsasalita sa mga tanong ng kanyang mga alagad. Matapos siyang mangaral, mag-exhort, magturo, magbabala at mangusap sa mga Hudyo, sa mga Israelites, sa sinagoga, sa mga templo at sa lugar na bayan siyang nadadako. Kaya minsan nung nagsilay-sila na lamang ng kanyang alagad at ng Panginoon Hesus, tinanong siya ng mga alagad. At ang tanong ng kanyang mga alagad ay kailan po ba mangyayari ang mga sinabi niyo? Yan ay mababasa natin sa aklat ng Mateo chapter 24 verse 3. Babasahin ko po. Habang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga sinabi niyo? Ano po ba ang magiging palatandaan ng inyong pagparito at ng katapusan ng mundo? Ito niyo po, mga kalagad ay nagtatanong sa mga sinasabi sa pangangaral
pangaral, sa pag-exhort ng ating Panginoon Jesus. At ito'y kanyang sinagot. Babasahin ko sa aklat ng Marcos chapter 13:33. Ito po ang sinasagot ng ating Panginoon sa katanungan ng kanyang mga alagad. Mag-ingat kayo at maging handa dahil hindi nyo alam kung kailan ito mangyayari. Sabi ng Panginoon. Sa English po, be on guard, keep awake, for you do not know when the time will come. Pakaganda po, no? Be on guard, keep awake, for you do not know when the time will come. Sa mga sinabi ng ating Panginoon sa katanungan ng kanyang mga alagad, ang sabi niya, mag-ingat kayo. Sa ibang verse, sa ibang salin, be on guard, be watchful, awake, manatili kayong gising. Hindi pa tulog-tulog lang. Sabi niya, manatili kayong gising, magbantay, mag-ingat, magmasid, dahil hindi nyo alam kung kailan ito mangyayari. Sabi ng Panginoon. Matatandaan niyo po mga kapatid, nang pumutok o nag-viral ang COVID-19 sa buwan ng Marso, last March. At ito ay naging usap-usapan hindi lamang sa ating bansa, maging sa iba't ibang bansa at sa buong mundo. Ang Pangulong Duterte ay noong March 16, kung niyo pong matatandaan, ay nag-declare siya ng ECQ o Enhanced Community Quarantine sa buong Luzon at maging sa karatig bayan o maging sa karatig probinsya. Minsan may Bicol, Southern Tagalog at sa ibang part ng Bisaya. At mga kapatid, sa kauna-unang pagkakataon, ang mga tao, ang mga Pilipino ay nakaranas ng sinasabi nilang lockdown sa pamamagitan ng ECQ. Lockdown, ibig sabihin ng ECQ o lockdown, stay at home, manatili sa kanya-kanyang tahanan. Walang lalabas, walang gagala, huhulihin, magmumulta, magiging consequence sa patakarang iyon na inilabas ng ating gobyerno. At alam din niyo po mga kapatid, sa pangyayari iyon, sa unang pagkakataon, nagkaroon ng sari-sari reaksyon ang mga tao, ang mga Pilipino, hindi lamang dito sa ating bansa, maging sa ibang bansa at maging sa buong mundo. Tulad ng mga alagad ng ating Panginoon Jesus na nagtatanong matapos siyang mangaral, magturo, magbabala sa mga Hudyo, sa mga Israelite, sa sinagoga, at sa templo, at gayon din ang mga katanungan ng mga tao ngayon sa nangyayaring krisis o pandemic sa ating bansa, sa ibang bansa. At ito mga kapatid ay na aking napag-alaman na minsan nag-search ako sa social media. May mga katanungan akong nabasa sa mga tao, sa mga nangyayari, mga bagay-bagay na naganap, hindi lamang dito sa ating Pilipinas, ibang bansa. At ang mga katanungan niyon ay aking din iniisip, inaalam ang katotohanan. Meron akong 4 o 5 katanungan na aking nabasa, mga katanungan ng mga tao, mga katanungan ng mga Kristiyano, kanya-kanyang reaksyon, kanya-kanyang kuro-kuro sa pantaha, kanya-kanyang damdamin. At ito ang isa sa mga katanungang aking nabasa, napakinggan sa social media, sa YouTube, sa Facebook, sa Messenger, o saan pa man. Sabi sa aking unang nabasa, sabi rito mga kapatid, ang nangyayaring ito o COVID-19 o pandemic o crisis na tinatawag nito, ang tanong niya, ito na ba ang parusa ng Diyos sa nangyayari sa sanlibutan? Ito na daw ba ang parusa na ginagawa ng tao na hindi na nalulugod ang Diyos sa tao? At ikalawang katanungan na aking nabasa, ito ba daw ay kalooban ng Diyos na magkaroon ng COVID-19 o pandemic na ito na nararanasan sa bawat bansa sa buong mundo? Kalooban ba ng Diyos na mangyari ito? Ikatlong tanong na aking nabasa pa rin. Sabi niya, kagagawan ba ito ng tao o kagagawan ito ng kaaway ni Satanas? Kung matatandaan niyo mga kapatid, ang China was condemned. Sinisi ng buong mundo ang China sa pagkakaroon ng COVID-19 na nagsimula sa kanila sa Wuhan, China. Kung ating malalaman na kung ating matatandaan, ang Wuhan, China ay doon nagsimula ang COVID-19. At isa pang katanungan na akin na pag-alaman ay para bang isang bagay na naayon sa Biblia. Ito ba daw ay pagpapahintulot ng Diyos sa kaaway upang mates ang faith o ang katapatan ng tao o ng mga mananampalataya sa Diyos? Para bang ang Diyos daw ay binigyan ng permission si Satan para mates ang katapatan o ang faith
ng mananampalataya o ang mga naniniwala sa Diyos. Kaya naalala ko ang kasaysayan ni Job sa aklat ng Job sa chapter 2 kung ating sasariwain ng kasaysayan doon na kung saan tinanong ng Diyos si Satanas, saan ka nang galing? Sabi ni Satanas, nagpunta ako sa 4 na sulok ng daigdig. Marahil naghahanap siya ng masusila. Pero sabi ng Panginoon, di ba napapansin ang lingkod kong si Job, isang matuwid na tao at talagang nalulugod ang Diyos. Pinagmamalaki ng Diyos si Job sa harapan ni Satanas. Pero ang sabi ni Satanas, sabi niya, kaya lang naman na ganyan si Job dahil naibibigay mo ang lahat ng kanya at pinagpapala mo siya. At sinalin siya ni Satanas. Sinalis ni Satanas ang ating Panginoong Diyos. Bakit di mo alisin sa kanyang pagpapalang ito? At nang makita mong ikay kanyang sumpahin sa harap-harapan. So, kita natin yung panunukso ni Satanas. At with the permission of our God Almighty, sabi niya kay Satanas, sige, gawin mo ang gusto mong gawin sa kanya, pero wag mo lamang siyang sasaktan o papatayin. So there is a permission. At sabi nga nitong aking nabasa, marahil pinahintulot daw ng Diyos na mangyari ito dahil ang COVID-19 ito ay nagmula sa China na alam po natin ang China, ang Diyos nila ay yung malaki ang tiyan. Wala ang din nila mas kinikilala ang tunay na Diyos ang lumikha ng langit at lupa. Kaya mga kapatid, remember that may sari-saring speculation ang mga nasasabi ng mga tao. Sari-saring kuro-kuro, no? Kanya-kanyang damdamin, kanya-kanyang kapahayagan. Na siya naman na talaga po masasabi kong hindi naman sa binabaliwala ko o hindi naman sa ini-ignore ko mga kuro-kuro ng tao. Yan lahat ginagalang natin. Ginagalang natin ang kanilang damdamin. Yan ang kanilang paniniwala. Yan ang kanilang pagkakaintindi sa pangyayari ito. At salamat sa Diyos mga kapatid, meron tayong mga leaders, mga magigiting na pastor, mga exhorter na taga-Jaya o Jaya na nag-exhort ng kanilang kapahayagan mula sa Diyos na natanggap. Na rin yung mga paglilinaw at pag-encourage nila sa atin na ibahagi ang tunay na nangyayari, ang tunay na magaganap. Salamat sa Panginoon sa mga magigiting na lingkod ng Diyos sa ating Jaya community at maging sa Jia community. Mga kapatid, kung inyo pong matatandaan sa mga nakapanood o nakapakinig ng aking exhortation last month of April, I remember, yung ako po ay naimbitahan ng Jia Main para mag-exhort about the revelation I have received, what happening now. Kung inyo pong ma-search po, yung daily devotion, day 22 po, yun. Day 22 at ang pamagat ng aking in-exhort, be well prepared. Be well prepared. Yan po, makikita nyo po sa screen. Diyan po ako unang nag-exhort noon at ako talaga po naman ako ay nabe-bless sa napakagandang opportunity pinagkaloob sa akin ng mga araw na yon. First time ko pong mangaral online through social media. Pwede po nyo ulit panoorin o pakinggan ang aking in-exhort sa mga araw na yan. Kaya mga kapatid, balikan natin ang ating paksa, ang ating topic ngayong gabi. No one knows except but only the Father. Ang mga nangyari ngayon sa ating paligid at maging sa buong mundo patungkol sa krisis o sa pandemic, kung ito man ay gawa ng kaaway, gawa ng tao, o pinahintulutan man ito ng Diyos sa kaaway, o ang krisis, ang pandemic na nangyayari, ano man ang bagay na nararanasan natin, meron akong isang katanungan sa bawat isa na kayo lamang po makakasagot po nito. Ito po, isang katanungan maging sa akin po, sa akin sarili na nagsasalita ngayon. Ano naman kaya ang nagdulot o naging bunga sa iyo nung ikaw o tayo ay nakaranas ng ganitong krisis o COVID-19 o pandemic man yan na tinatawag? Ano nagdulot sa iyo? Nagdulot sa akin, na maranasan natin ang ganitong pandemic na naging bunga sa tao, sa mga Christian, and even the church, no? Sa church, ano na nangyari?
Anong nagkaroon ng effect nito? Anong naging naging damdamin ng bawat tao, maging in a whole church, no? Mga kapatid, I may sound drastic, no? O mapangahas na ang aking pananalita. But I am not judging to each and everyone. Hindi po ako humahatol sa bawat isa. I'm only telling the truth. Kung ano yung nararamdaman ko sa mga kasalukuyan. Hindi naman po ako hypocrite para magkunwari kung ano itong aking nararamdaman na ipinapahayag sa akin ng Diyos sa mga nangyayari. Kaya mga kapatid, ito po, naisip ko rin po, maraming bagay ang nabago. Maraming bagay ang nangyari sa pagkakaroon natin ng pandemic na ito o COVID-19. At masasabi ko rin po naman, no, sa totoo lamang po, ito'y nabanggit ko na rin po nung last Sunday po sa amin, men's fellowship po, dito po sa amin. Nabanggit ko po ito sa mga kapwa ko katatayan na pag-usapan po namin itong pandemic o itong crisis na po ito. At inamin ko po, maging sa akin sarili, nung unang bugso ng ECQ, March 16 hanggang March 31, unang first lockdown po. Sa akin po, inaamin ko po, para ako po ay nasiyahan. Kasi po, gawa pong dahil sa tayo ay active sa gawain sa Panginoon. Araw-araw, tuwing kada linggo, naroon tayo sa church, pag-araw ng Sabado, hayo, pag-araw ng linggo, nasa service, pag-araw ng Webes, prayer meeting, at follow-up, kung ano-ano pa man po. Ibig ko pong sabihin, nakapokus po tayo. Baga sana po, active na active po tayo. Pero nung nagka-lockdown po, from March 16 to March 31, para po ako nagpapasalamat. Oh Lord, salamat. At medyo makapagpahinga naman po. Kung ito po ay kalooban nyo, salamat po. At siguro naman po, hindi magtatagal. By April, balik na po uli kami sa normal na gawain, normal na aktibidades, no? So, relax pa tayo nun. Talagang maalab pa. Pero after that March, na-extend ang ECQ from April 1 to April 15. Oops, medyo parang naiba ang tema ng aking puso. Naiba. Kumbaga sa umpisa, kaya pa. May mga budget pa. Kaya pang sa loob lang ng tahanan. Walang lalabas. Medyo ang ayuda ay, sabi ko ganun. April na, 2 beses pa lang kami nabigyan ng ayuda. Isang buwan na, mag-isang buwan. Medyo nag-aalala na. At salamat sa Diyos at hindi naman pinagkukulang. Nangyari po, no, mabot na po ng Mayo. Quarantine pa rin. So ako, iba na ito. Iba na po ito. Sabi ko sa akin sa Lord, medyo, I'm asking now, how long? Gaano pa ito tatagal ang pandemic na ito? Kailan ito magwawakas? Parang may kulang na sa aking sarili. May kulang na sa aking pakiramdam. Para bang hindi na normal ang aking pakiramdam. Bagamat nasa loob lang po ng tahanan. Masaya, kapili mo mga mahal sa buhay. Andiyan dyan, kain, tulog, hindi makalabas. Lalo na ako po ay senior. Tahanan lang, gusto kong lumabas. Pinipigilan ako ng aking mga anak. Dahil bawal, malaki multa. So mga kapatid, kaya ako nasasabi ito, may mga bagay na talagang hindi kayang unawain ng tao sa mga pangyayari. Kaya nga, ang pamagat ng ating paksa, no one knows. Walang nakakaalam kung kailan matatapos ito. Tanging ang Diyos lamang. But only God. Siya lamang po. Patuloy lamang tayong manalangin. Patuloy lamang tayong umasa. Patuloy lamang tayong manindigan. At patuloy lamang tayong manampalataya. At malalampasan natin ang lahat ng itong matinding pagsubok nito. Yan ang laging ini-encourage sa akin ng Holy Spirit. Manatili lamang. Napakaganda po ng topic namin last Sunday sa aming men's fellowship. Pinagpala ang taong nananatiling matapat sa kabila ng pagsubok. Pag yan nalampasan, he will receive the crown of life. Tatanggapin pag nalampasan natin ang bagay nito, magkakaroon tayo ng putong ng buhay. Crown of life. Totoo po yan. Yan ay pangako. Mga kapatid, sa gabing ito, meron akong 3 puntos o 2 o 3 puntos na ibababa sa inyo na ating pag-uusapan dahil ito po ay aking nararanasan, aking naobserbahan, aking nasi-search
sa mga kasalukuyan nangyayari ngayon. Mula nung March 16 hanggang kasalukuyan ngayon magtatapos na ng buwan ng July. Naka-quarantine pa rin tayo. Gustong-gusto man natin na mag-service na. Pero arayan pa rin ang pagpipigil. Parang hindi pa nararapat, parang hindi pa handa. We need to follow the protocol of the government. 50% ang mga kadalo. Hindi namin alam kung paano ito gagawin. Pero ang aking spirito, mga kapatid, may spirit, willing na to come back. Gustong-gusto nang bumalik. Dahil para sa akin, parang may kulang. Parang hindi na ako masaya sa nangyayari. Parang yung dati kong ginagawa ay parang nilockdown ng kaaway. Ewan ko po. Parang sinarhan ako ng kaaway. Kung matatandaan niyo po, sabi ni Satanas sa ating Panginoong Diyos, alisin mo sa kanya, patungkol ito kay Job, alisin mo sa kanya ang mga lahat na pinagpala mo. Kung hindi, ikaw'y susumpain. Isa yan marahil sa akin yan na i-speculate sa akin sarili. Kung tayo man naging maalab, naging active, naging masigasig sa ating gawain, sa karya ng Diyos, sabi ng kaaway, alisin mo ang church, ang building. Tingnan mo kung matapat pa si Mark. Tingnan mo kung isa'y maalab pa sa'yo. Hindi na siya dadalo. Wala siyang dadalo. Mag-stay na lang siya sa bahay. Mananatili lamang siya sa bahay. Tignan mo ang kanyang katapatan. Pagmasdan mo ang kanyang katapatan kung patuloy pa siyang magiging maalab. Magkakaroon pa siya ng pag-ibig sa iyo. Kapatid, ang katanungan ito sa akin, itinatanong ko rin sa bawat isa. Ngayon, wala tayong magawa para mag-conduct ng church service. We need to follow the protocol of the government. Kung paano ito gawin. Sa enhanced community o GCQ na yan, o kinakailangan na may distance, social distancing sa gathering, o about 10% lamang ang pwede o 50% lang pwedeng dumalo sa gawain. So, mahirap na hindi natin maunawaan kung paano gawin ito. Ako ay nagtatanong lamang po. Hindi po ako nanghusga. Hindi po ako naglalapastangan sa mga pangyayari, kundi isa po itong speculation sa aking palagay kung paano ito magagawa ng paraan. Inulit ko po, mga kapatid, could it be possibly truth or not? It is beyond speculation sa aking pagninilay-nilay. Dahil ang mahalaga sa tinuran ng Panginoon Hesus sa kanyang mga alagad sa ating mga nananampalataya sa kanya, be on guard, be well prepared, be watchful, keep awake, laging maging handang-handa at mag-ingat. Yan ang binitawang salita ng ating Panginoon Hesus sa kanyang mga galagad. At yan din ang pinapasabi sa atin ng Panginoon sa mga panahon ito na nararanasan. Be on guard, be watchful, keep awake, manatili kang gising, at kinakailangan handang-handa ka na. Sa mga kapatid na nakikita ko po, sa nangyaring ito, may ilang puntos akong maibababa na aking naobserbahan. Sabi ko nga kanina, unang-una, sa pangyayaring ito, nagkaroon ng division. Nagkaroon ng paghahati-hati, pag-iwa-hiwalay. Nagkaroon ng pangkat-pangkat o mga nangalat ang mga tao, mananampalataya, Kristiyano sa kasalukuyan. Marahil hindi ko naman po masasabi yung dating lalo na ako'y nalulungkot sa mga baguhan
Yung dati ay maalam sa gawain, ngayon po, masasabi ko, nawala na yung momentum para yung alab ng kanyang paglilingkod sa Diyos ay mabawasan. Marahil maraming nanlalamig na ngayon. Marahil marami nang nababago na ang damdamin sa paglilingkod. Ewan ko kung ito marahil ay gawa o pandaraya ng kaaway. Marahil, maaari rin naman pahintulot ng Diyos ito to test us, our faith, our courage, our attitude. Marahil ang attitude natin na nagbago. Yung dati-dati na napakabuti mo, napakapasensyoso mo. Dahil sa pangyayari, yung dati, yung nakaraan mo. Kaya nga, the old has gone. But, para bang yung gone na yun ay nagbalik. Yung attitude ng tao, yung heart, nagbago. Hindi ko naman sinasabi lahat. Hindi ko naman sinasabing lahat-lahat. Maybe there are some. Dahil sa akin naobserbahan, may mga kapatiran na hindi ko na ma-contact, hindi ko na magkaroon ng communication, hindi kami magkaroon ng communication. I try my best to communicate with him, with her, pero nahirapan akong kontakin. Andiyan dyan naman ang numbers para makontak, but no reply. Hindi naman natin masabing walang load, walang internet, walang wifi. But oh my Lord, when I check sa Facebook, kaya po ako nagpagawa ng Facebook sa aking mga anak. Nagpa-upload ako, nagpa-download ako ng Facebook. Yung kung tawag yung upload o download. At nakita ko, yung hinahanap kong kapatiran, nakita ko sa Facebook, very active. Pero pagdating sa Messenger, sa gawain sa Panginoon during Sunday, during prayer meeting, hindi ko siya nakikitang nagsisiman lang o nag-hi, hello. Walang di man nagpaparamdam. But sa mga Facebook, very active. Ayaw ko naman pong maging judgment. Hindi naman po sinasabing masama ang Facebook. Okay naman po ang Facebook. Nakikita ko po ang naroon ng social media na nagbabatian, nagkukumustahan. Dahil nga hindi makapunta, magkaroon ng physical appearance, hindi magkikita. Kaya doon na lang dinadaan sa Facebook. Ito ako ngayon, ito, ganyan, selfie dyan, kukumustahan. Okay lang yun sa akin, pero pagdating naman po sa gawain ng Panginoon sa Messenger o sa ating social media, JGA TV, hindi niya na pagbibigyan ng pansin. Kaya mga kapatid, marahil may bagay na nagbago, may mga bagay na nawala sa bawat isa. Yun na nga yun po, tulad ni Job, nang subukin siya ni Satanas na may pahintulot ang Diyos, hindi nagbago ang kanyang katapatan. Kahit na sandamakmak na nawalan siya, na namatayan siya, na nagkasakit pa, ang kanyang katapatan sa Diyos ay hindi nagbago. Kaya po, anong nangyari po? Nagkaroon siya ng masaganang wakas. Division, sabi ko po, nagkaroon ng, hindi naman sinasabi kong nagkanya-kanya, nagkaroon ng party-party, grupo-grupo, nagkaroon ng pagbabahagi ang bawat isa. Mga kapatid, nais kong basahin ang isang mga sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma at maging sa mga mananampalataya sa mga Korinto. Sa aklat ng Roma 16, verses 17-18, sinabi po ni
Apostol Pablo sa mga mananampalataya. Mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, mag-ingat kayo sa mga pasimuno na mga pagkakampi-kampi at sanhi ng pagtalikod dahil sa pagsalungat nila sa aral na tinanggap ninyo. Iwasan ninyo sila. Ang mga taong gayon ay hindi naglilingkod kay Kristo na Panginoon natin, kundi pansariling hangarin. Inililigaw nila ang may mga mahihinang pag-iisip sa pamamagitan ng kaakit-akit at matatamis na pangungusap. At gayon din sa unang Korinto, chapter 1, verse 10, sinulat at sinabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Magkaisa kayo at huwag magkabahagi maging sa pagkaunawa at pagpapasya. Yan po ay mga habilin, tagubilin at payo ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya na maging sa panahon ngayon ay nangyayari rin po yan. Dahil sa pangyayaring ito, dahil sa pandemic o crisis na naranasan natin, nagkaroon ng fear ang mga tao. Nagkaroon ng takot. Yung dating ang taong maalab, mapagmahal, mapagkaisa, maunawain, napalitan ito ng takot. Napalitan ito ng pangangamba sa nangyari. Napalitan ito ng pagkabalisa, pag-iisip sa kanyang sarili, sa kanyang pamilya o ano paman. Nawala na yung focus sa pangungusap ng salita ng Diyos. Nawala na yung focus sa mga pangako ng Diyos para sa kanya. Nakakalungkot isipin kapag ang isang mananampalataya, kapag ang isang Kristiyano ay magkaroon ito ng takot. Sa kabila ng matitinding pagsubok, sa kabila ng matitinding crisis na nangyayari. Nais ko pong basahin sa aklat ng ikalawang Timoteo, chapter 1, verse 7. Sabi po rito, sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan ng pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Yan ay pinagkaloob na sa atin ng Diyos. Paniwalaan mo yan, panindigan natin po yan. Yan, pangakong yan ay pinagkaloob sa atin ng Diyos. Nung tayo ay naniwala, nung tayo na nanampalataya, nung tayo tumanggap sa Panginoon, nung tayo nagkaroon ng pagsisikap na makaugnayan, manatili sa Kanya, pinagkaloob na sa atin ng Panginoong Diyos ang espiritu ng katapangan, kapangyarihan, hindi kahinaan ng loob. Kaya nating harapin ang mga pagsubok, ang matitinding pagsubok dahil ang Panginoon Jesus mismo sinabi niya dito sa sanlibutan ito, makakaranas kayo ng kapagdatiatan, but be on heart na pagtagumpayan ko na yan. Kaya kung ikaw, tayo, nakikiisa sa Panginoon Jesus, lahat ng pagsubok, lahat ng kapigatian yan, kayang-kaya ng Panginoong Jesus natin yan at mapagtatagumpayan natin lahat ng yan. Huwag ka lang manghinaan ng loob. Huwag ka lang maduwag. Basahin ko rin po sa Aklat ng Awit, chapter 91. Ayan, madalas po natin basahin yan. Madalas pong sabihin ng mga ngaral yan, ng mga exhorter ng Awit 91. 3 beses lang po itong aking babasahin. Dahil ito ay pinanghahawakan ko.
Nung matatandaan ko ito naipangaral sa atin bago tayo magkahiwa-hiwalay noong March 16. Sabi ng Diyos, Awit 91 verse 14 hanggang 16. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilannin. 15. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. 16. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at makakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Napakasarap na pangusap ng ating Panginoon Diyos. Ito'y sinulat ni Haring David ng kapanahunan niya na sandamakmak na kalaban ang kanya nasa paligid, pero pinanghawakan niyang ito. Yung salitang ito, sabi daw ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin. Alam po natin kung gaano katapat si David sa Diyos. At lagi siyang iningatan. Sa tuwing may laban, may pakikidigma siya. At lagi siyang pakikinggan sa bawat hinaing niya, kanyang pagtawag sa Diyos. At laging gagantimpalaan ng mahabang buhay. Kaya sa labanan, hindi nagagapi si David. Dahil lagi niyang iniisip, ang Diyos ang lagi niyang kaantabay. Hallelujah! Sa huling puntos po, masabi ko po sa nangyayaring ito, mga kapatid, sa nangyayaring pandemic, COVID, o crisis natin naranasan, alam ko, ako'y lubos na nagtitiwala, ako'y lubos na nananalig sa Diyos, may pag-asa. May pag-asa na ating natatanaw after this. Sabi nga po, pinagpala ang taong nananatiling tapat pagkatapos niya malampasan ang pagsubok. Gagantimpalaan siya ng putong ng buhay. There is hope after this pandemic. Asahan natin yung mga kapatid, huwag tayong manglulupaypay, huwag tayong manghihina, huwag tayong manghihinaan ng loob. Lagi natin panghawakan ng pag-asa na nagmula sa Diyos. Lagi natin panghawakan ang kanyang pangako sa atin. Huwag kang mag-aalinlangan ang taong pabago-bagong isip. Walang pagpapalang matatamo mula sa Diyos. Ang taong pabago-bago ang isip, nag-aalinlangan, doubtful sa Diyos. Kinakailangan tayo ay hindi natin wala tayong alam sa mga doubtful na salita na yan. Bagkus may pag-asa, may katapatan, walang alinlangan sa katapatan ng Diyos. Dahil ang Diyos ay matapat sa atin. Hindi yan nagbabago, magpakailanman. Ang pangako niya ay mananatili yan. Mananatili yan sa atin. Kapag nangako ang Diyos sa atin, tutuparin yan. Hindi kagaya ng tao, pag ang tao mangangako, nagbabago, minsan napapako. Pero unawa ng Diyos yan. Babasahin ko po sa Aklat ng Roma, chapter 5, verse 3 to 5. Sinabi po rito, hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam natin ito'y magbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. At ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo
na ipinagkaloob sa atin. Yan ang bunga ng pagtanggap ng Diyos. Ipinagkaloob na sa atin yan, mga kapatid. Ang pag-asang yan. Dahil sa ating pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabubuting pag-asa, mabubuting pagkatao. At ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. Praise God. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito, sabi ng Diyos. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos niya sa ating mga puso sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin simula't simula pa nung siya'y ating tanggapin. Mga kapatid, panghawakan natin ang pag-asa, ang pagtitiwala sa Diyos. Gaya ng nasusulat sa aklat ng Jeremiah, chapter 29, verse 11. Sapagkat batid ko lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Yan ang salita ng Diyos para sa Kanyang mga minamahal na anak, mga mananampalataya. Panghawakan natin yan, mga kapatid. At gayon din sa aklat ng awit na sinulat ni Haring David. Awit 62 verse 8. Mga kababayan, sa lahat ng oras, magtiwala sa Diyos, sa Kanya, ilagak ang inyong pasaning ngayoy dinaranas. Siyang kublihang nagdudulot ng lunas. Sa aking conclusion, mga kapatid. Ano man ang nangyayari ito, mga kapatid, sa ating paligid, sa ating bansa, sa man dako ng daigdig, sa buong mundo. Yung division, yung takot, kung ano pa man yan, na itinatanim sa atin ng kaaway. Alam ko yan ay pandaraya lamang ng kaaway. Pandilin lang ng kaaway sa atin para tayo mapalayo. The Satan want us to distract. Gusto niyang wasakin tayo sa harapan ng Diyos. Pero kung mananatili tayong matapat, mananatili ang ating pag-asa sa Diyos, mananatili sa atin ang walang pag-aalinlangan sa katapatan ng Diyos, malalampasan natin ito, mga kapatid. Malalampasan natin ito. Magtiwala lamang tayo sa Diyos. Have faith and have trust to the Lord. Hindi tayo mabibigo. Panghawakan natin ang lahat ng ito, mga kapatid. At yun lamang po, mga kapatid. Maraming salamat at magandang gabi po sa inyong lahat. Pagpalain tayo ng Diyos. Hallelujah. God bless us all. Lord, maraming salamat po ngayong gabi, Panginoon. Muli mo kaming binigyan ng malaking pag-asa, Panginoon. Dahil sa pangyayaring ito, Panginoon, alam ko, Panginoon, na maraming nagbago, maraming nangyayari. At nakita mo, Panginoon, kung sino talaga, Panginoon, ang matapat sa iyo. Yung hindi nagbabago. Hindi nagbabago ang kanyang alab sa paglilingkod. Hindi nagbabago ang kanyang attitude, ang kanyang karakter, ang kanyang puso, a teachable heart, nananatiling natuturo ang puso, mapagpakumbaba, mapagpasakop. Yan ang hinahanap mo sa isang minamahal mong anak. Sa kabila ng pagsubok, sa kabila ng matinding crisis na nararanasan, kahit na wala kami sa church o sa iglesia, kahit na po narito kami sa aming mga sariling tahanan, gusto man namin magkaroon ng operation service sa church, nananatili po pa rin kaming naka-quarantine po, Lord. Pero salamat po, Panginoon, nakikita mo po, Panginoon, ang puso ng bawat isa. Nakikita mo, Panginoon, ang damdamin ng bawat isa kung gaano kami katapat sa iyo, O Lord. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng mga pangyayari, O Lord.
Thank you, Lord. Pinagtibay mong mali. Pinagtibay mo muli ang aming pananampalataya na manatili kami matapat. Manatili ang aming pag-asa, ang aming pagtitiwala sa iyo. O Lord, thank you, Lord. Nawa po, Panginoon, malampasan namin ang lahat ng ito dahil meron kaming inaasa ng putong ng buhay na aming tatamuhin mula sa iyo, God. Yan ay pangako mo. Pangako mo yan, O Diyos, sa mga taong nananatiling tapat hanggang malampasan ang pagsubok nito, O God. Thank you, Lord. Thank you, God. Bless us, O Lord. Ito pong aking panalangin na may pagpupuri at pasasalamat. Pinagkakalob ko sa iyo, Panginoon, ang walang hanggang karangalan, kalwalhatian, magpakailanman. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Nadadako na tayo mga kapatid sa ating prayer items ngayong gabi. Unang prayer items, prayer for the restoration of our spiritual strength, which were stolen by enemies during pandemic period. Hallelujah. Panginoon Diyos, makapangyarihan sa lahat, aming amang banal na nasa langit. Narito kami, Panginoon, sama-samang nananalangin, O Diyos, na humihingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan, sa aming mga pagkukulang, sa panahon ng aming kahinaan during pandemic period, O God. Lord, dalangin ko, O Lord, dalangin namin, O Diyos, na muli i-restore mo, Panginoon, ang dati namin spiritual strength na inagaw ng kaaway during this pandemic period. Alam namin, Panginoon, na ikaw lamang, Panginoon, ang nagtatanging, nakakabatid, nakakaalam ng lahat ng mga nangyayaring ito. Di namin alam, Panginoon, kung kailan ito matatapos. Di namin alam, Panginoon, kung hanggang saan kami hahantong sa ganitong kalagayan. Balit kami may pananampalataya at nagtitiwala na patuloy mo kaming gagabayan, patuloy mo kaming pagtitibayin at hindi mapapahamak sa mga pandaray at pandilinlang ng kaaway. O Lord, nagpapasalamat ako, Panginoon, sa aming mga leaders, sa aming mga nunumuno sa JGA community, na patuloy na nag-i-encourage, nagpapalakas sa kanilang mga exhortation na inihahayag sa amin during daily devotion at maging sa Sunday service, O God. Lord, ito Panginoon sa isang mga paraan upang muli manumbalik kami dahil sa aming kahinaan, dahil sa aming panlalamig. God, hallelujah, Lord. Alam namin, O Diyos, na pagtagumpayan mo na ito, O Lord, sa krus ng Kalbaryo, dahil sinabi mo, kung sino man nakikisa sa iyo, O Lord, ay nakikisa kayo na ang amin. Nagkakaisa rin kayo, Panginoon, ng Ama. Lord, ngayon pa man, Panginoon, ang dalangin ito, O Lord, hinahangkin na namin na may pagkatanggumpayan at pasasalamat. At ibinibigay namin sa iyo, Lord, ang dakilang karangalan, kapurihan, at kalwalhatian magpakailanman. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Dako naman po tayo sa prayer items number 2. Lord, inihihingi ko po ng awa ang aming bansa. Lord, kahabagan mo po ang bansang Pilipinas. Tulungan mo na mawala, maalis na ang coronavirus sa bansang Pilipinas. Kamakailan lang sa sona ng aming Pangulong Duterte ay nabanggit niyang mayroon ng vaccine na nais niyang bilhin. Lord, itinataas ko na makabili na agad ang bansang Pilipinas ng gamot para sa ganoon ay maibigay sa lahat ng pasyente ng mga ospital sa bansang Pilipinas na may COVID. Lord, tulungan mong tuluyan ng mawala ang coronavirus sa bansang Pilipinas. Ganon din, Panginoon, ang spiritual virus na dala ng kaaway. Alisin mo ang mga ito sa isipan at puso ng bawat Pilipino. Ang takot, anxiety na nararamdaman ng bawat isa na dahil sa takot o pag-aalala ay di na makapag-isip ng tama. Ang depression o kawalan ng pag-asa dahil marami ang nawala ng trabaho sa kabila ng mga bayarin
Alisin mo, Lord, sa isipan ng bawat isa ang mga bagay na ito. Bagkus, Panginoon, ay palitan mo ng Holy Spirit sa aming puso. Samahan kami nito sa bawat araw, sa bawat oras ng aming buhay. Panginoon, itinataas ko sa iyo ang mabilis na pag-angat ng aming ekonomiya. Ang mga negosyo ay muling sumigla. Ang bawat kumpanya ay makabawi sa pagkalugi. Ang mga nagsara ay muling magbukas. Ang mga nawala ng trabaho ay muling magkaroon. At sumigla rin ang aming turismo, Panginoon. Marami ang dumako sa bansang Pilipinas upang mamasyal. Maging ang paaralan ay magbukas upang di maputol ang edukasyon sa bansang Pilipinas. Tulungan mo ang aming mga opisyales upang may ayos ang pagbubukas ng paaralan sa elementarya, high school at kolehiyo. Ganon din, Panginoon, salamat at nagpapatuloy ang iyong gawain sa kabila ng pandemic na ito through online. Panalangin ko, Lord, na muling maibalik sa dati ang aming gathering sa loob ng simbahan na wala ng kinatatakutang virus. Tinataas ko rin ang lahat ng JG at churches sa Cavite. Nagabayan mo ang lahat ng leaders. Tulungan sila na makapagplano ng mas ikalalawak pa na yung gawain sa bawat iglesia. Ganon din ang JG at Gia sa ibang bansa. Ikaw po lagi ang magturo sa bawat isa ng mga gagawin sa panahon na ito ng krisis. Inaangking ko ang katagumpayan ng aking panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.